Mayong hapon sa tanan. Mayong hapon. Mayong hapon po sa atong mga online viewers. Salamat kayo na nagkaroon tanan subaybay sa atong midweek na prayer meeting. So, ako giawham na kita magpabiling hantod na mahuman na ito ang service karon nga hapon. So, as a start, akong giagyo kitang tanan, palindog ta. I-encourage mo na atong mga live viewers to sing along with us. So, sing praises to our God. Kaya naging siya siyang puno
the world of His greatness. Let us always remember na kita, we are not ourselves, but we are of God. So sa tanan na ito mga lihok, sa tanan na ito mga storya, we must speak life, we must speak God kay mga anak na Natalia.
continue to pray, O God, na every day we will strive to be more and more like you. Na among kalimtan ang among miagi, among kalimtan, O Lord God, ang mapangitabo nga nakaingon na kami hinahimong makasasala. Because you have cleansed us by your blood, and you have made us whole, and you have made us into a new creation, O God. A creation that worships you, a creation that is holy and blameless before you. Tabangin niyo, O Lord God, and as we listen to your word tonight, I pray na imuhang i-open ang mga nahuna, ang mga kasing-kasing para makasabot pagin yung maayo sa imong pulong, Lord God. Kinita na namang itugyan sa imong ngalan. In Jesus' name, amen. Please be seated. Maayong gabi na natong tanan, natong oras, 5:45. Today is October 7, Wednesday, 2020. Padayon ta sa atong prayer meeting o atong nabatasan nga sa di pa ta magampo human sa atong pagdayeg sa Ginoo, mao ang pagpamalandong sa pulong sa Dios. Alang ka natong tanan nga nasa online, kung kini nga mensahe nakahatag kanimo og kadasi o napanalinginan ka, palihog lang, kung dili bukat para nimo, just press the like and share sa ato unya nga YouTube, kay makita din nato ning gabi sa YouTube. Palihog lang po ko o subscribe aron nga mahatagan mo sa updated nato nga video sa matag Miyerkules sa matag Domingo. Padayon ta sa ikaupat nato nga mensahe mahitungod sa a better prayer. Ang unsa nga mas maayo pa nga pag-ampo ubos sa New Covenant of Grace. Adunay mga maayo mga pag-ampo, pero ang pinakanindot sa atong pag-ampo kung kita anaa sa New Covenant. Ang the Old Covenant is different from the New Covenant. Ang pag-ampo sa Old Covenant mao kanay pag-ampo nga adunay gitawag nato performance nga tubagon ka sa Dios base sa imong gihimo usab nga pagsugot o pagtuman sa kabubuton sa Dios. Dinhi sa bag-ong Covenant of Grace, ang atong pag-ampo tubagon sa Dios dili tungod kay kinsa kita, kinsa ikaw, kundi kinsa si Kristo nga naa sulod sa imong kasing-kasing. Ato na natun-an sa tulo ka mga semana mahitungod sa maayo nga pag-ampo ubos sa New Covenant of Grace. So katong wala pa nakakita, wala nakadungog, adto kamo sa atong YouTube channel, CG City Family Main, ug tan-awa dito ang ato nga prayer meeting sermon. Makita ninyo ang session 1, 2, and 3 about a better prayer under the Covenant of Grace. Tonight, we will be talking about the believer's all-in blessings. Ang atong pag-ampo nga maayo pa tungod kay naa kita sa bag-ong Covenant of Grace, ang matag usa ka magtotoo, kada usa ka believer nga gitawag nato all-in. Unsa pasabot nato all-in? Unsa man ang all-in? Naa na tanan? All-in. All-in blessings. Ato ta sa libro ni Pablo sa taga-Efeso Kapitulo 1, sugod sa 15 ngadto sa 21. Ephesians chapter 1, verses 1 to 15, the Word of God says, ito ni pagkos kagamay, pwede kita. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus, and your love for all the saints, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray also that the eyes of your heart may be enlightened, in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints,
and His incomparably great power for us who believe. The power is like the working of His mighty strength, which He exerted in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Salamat sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Atong isgutan karon kung unsa man ang naa sa mga magtotoo nga gitawag natong all-in. Dunay opening statement si Pablo dinha sa verse 15 and 16. In siya, for this reason. Ang pulong for this reason sa NIV, aduna say buot ipasagot. Sa other translation, nag-iyon din ha, therefore. The word reason and therefore, halos susama kini sila o meaning. Kaya sa inom sa tubig. Tungod kay si Pablo, pagsulat niya sa Book of Ephesians, nagtanaw siya sa gitawag nato lawas ni Kristo. Ang lawas ni Kristo ato sa panangtawag og iglesia ni Kristo, dili ng iglesia ni Manalo. Ang lawas ni Kristo, ang simbahan ni Kristo, gitagaan og description ni Pablo sa iyang pagsulat ngadto sa taga-Episo. Mao nga kung mubasa ta sa libro sa Episo, magahisgot kini siya mahitungod sa iglesia. Si Pablo adunay duha ka pag-ampo alang sa taga-Ephesian Christians. But before ta motan-aw niini, of which ato ni makita sa sunod nga Miyerkules, kay di nato mahimo karon, aduna say duha ka pag-ampo, apan sa dili pa siya muhatag sa duha sa pag-ampo, aduna siya gisulti dinhi nga for this reason. Sa in English, doon ay gitawag na siya preceding verses. Adunay mga bersikulo nga nasa taas nga atong tan-awon ngano nga niyon si Pablo for this reason. Kining duha ka pulong lang atulo for this reason. Naa say bot ipasabot sa di pa siya musulti sa susunod. Naa say gisulti sa unahan. Bot ipasabot tan-aw sa nato ang verses 1 to 14 aron ta makasabot sa verses 15 to 21. Kaya dinhi sa verses 15 to 21, naa din ha ang duha ka pag-ampo ni Pablo. Ang tawag niya na a better prayer under the new covenant. Sa di pa na nato tanawon, ato sang balikan. Nganong nakaingon si Pablo nga for this reason, I have heard about your faith in the Lord and your love for all the saints. Aduna say rason. Nganong mingon siya nga akong nadunggan. Akong nahibaluan ang inyong pagtuod diha sa Ginoo ug ang inyong gugma sa inyong isig ka tao dinha sa balay sa Dios. Tawag nila mga santos. Diba? Verse 15, in siya, love for all the saints. Unsa man na, santos. Katubang nangamatay nga mga santos. Katubang mga santos nga, mga santas nga tanan nga nasa kalangitan, mo ibot ipasabot ni ini. Ang santos nga pulong or saints sa in English, ga-refer na siya sa mga tao sa verses 1 to 14. Kanang mga tao nga nasa verses 1 to 14, gitawag silang mga santos. Dili ang santos nga atong nakita nga gisori-sori sa mga tao. Dili ang santos nga atong ibutan sa atong altar. Dili ka na mo santos ang giingon ni Pablo, kundi ang mga santos nga naa sa verses 1 to 14. So atong tanawon. Yun si Pablo, for this reason, the reason behind there is the all-in blessing
is called the spiritual blessings. Kung sa iyang gingon sa verse 3, praise be to the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us. Kung sa manang pulong who has blessed us? Past tense, present tense, or future tense? Ha? Past tense. So means siya, who has blessed us. But ipasabot, humana. Nagpanalangin na ang Diyos in the heavenly realms dito sa kalangitan with every spiritual blessing in Christ. Asang spiritual blessing? In Christ. So, gipadalanginan na tandaan kung kita anaa kang Kristo Jesus. Gitawag ni siya all-in blessing. Nga naman, number 1, means sa verse 4, even us in His love, kanagibutan na even us, but pasabutan na in His love, kaya din ha si Amplified Bible Version, He chose us, actually pick us out for Himself as His own. Ang meaning anang He chose us. Iyatang gikuha para sa iyang kabalingon nga kagustuhan. In Christ before the foundation of the world, that we should be holy, meaning consecrated and set apart for Him, and blameless in His sight, even above reproach before Him in love. So, siyabot masabot na ng versikulo ha. Ikaw ug ako, nga naa na sa Ginoo, gipili na kang daan. Kining word choose, unsa man ni siya? Past tense, present tense, future tense. Ha? Unsa man ni? Kasi may bright bihag English. Unsa may present tense sa choose? Choose. Ihapon nga double. Oh. Pero kung past tense, choose na siya nga usa nilay. Oh. Lahi ko nang buhay. Oh. Kini o sa radyo. Oh. So, past tense na siyang pagka-istorya. Ngayon si Pablo, gipili na tang daan before the foundation of the world. So, ang tanan nga gipanalanginan, ang tanan nga dunay Kristo sulod siya kasing-kasing, gipili ng daan sa Dios sa wala pagani matukod ang kalibutan. Aron ikaw ug ako mahimong balaan o blameless. Kanang balaan mo ng santos. Di ba? Kung balaan ka, saints na ka, santos, the word holy, balaan na ka. So, kung balaan ka, santos na ka. Manang mga tao, may sila nga na santos siya, pero patay na. Kano sa aman siya na santos? Sa ihang gikanonize sa Papa, may mo sang santos. Pero ang Biblia nag-ingon nga kung ikaw adunay Kristo sulod sa imong kasing-kasing, balaan na ka, santos na ka. Managingon ni Pablo. Wala magsulti si Pablo nga santos nga nangamatay. Nga walay Dios, kundi katong mga tao nga adunay Dios, yung gipili sa Dios, mga santos na sila, ug ikaduha, blameless. Wala nay kunot, walay mga kanang spots, kanang perfect siya. Manay gisulti ni Pablo. So, iyan siya nga, for this reason, nakadawat ang tanan, nga adunay Kristo sulod silang kasing-kasing, nga mahimo sila pinili sa Dios. Ikaduha, verse 5. For He foreordained us, which means destined us, planned in love for us, to be adopted or revealed as His own children through Jesus Christ in accordance with the purpose of His will. This means because it pleases Him and was His kind intent. Diyon si Pablo, wala lang tagipili, kundi iya tang gi-adapt. Kung sa man gi-adapt. Tinuod ba kang anak or dili kung ikaw gi-adapt? Ha? Dili. Nganong nahimo man kang anak, tungod kay gi-adapt man ka. So nasabtan na to na siya. Dili gyud ikaw anak,
Apan nahimo kang anak tungod kay gi-adapt ka. Nganong nahimo man tang mga anak sa Dios? Gitawag na nato sa atong theology of through adoption. Nganong gi-adapt man punta sa Dios? Tungod na ni Kristo Jesus. So ang tanan nga adunay Kristo sulod sa atong kasing-kasing, nahimo kitang mga anak sa Dios. Manang giingon sa John 1:12, but as many as receive Him, to them He gave the right to become children of God. Bisan kinsa nga nituo og mingdawat kang Kristo Jesus, sila gitagaan og katungod nga mamahimong anak sa Dios. So mangutana ko ninyo, anak na ba mo sa Dios? Kung nakadawat ka kang Kristo Jesus, ikaw pagatawagong anak sa Dios. Giunsa nato pagkaanak nga aduna man lay usa ka bigatin son ang Dios nga mao si Kristo. Di ba? The only Son, Jesus Christ. Iya ha ginang bigatin gikan gyud na sa amahan. Ug siya Dios usara. Apan nganong nahimo man tang tanan lalaki ug babae nga mahimong sons and daughters of God tungod na kang Kristo Jesus. Kung wala pa si Kristo Jesus, dili ka mahimong anak sa Dios. So ang nakapahimo na tong anak sa Dios mao si Kristo. Manang igsoon ug higala, ikaw karon naminaw. Kung wala kay Kristo sulod sa imong kasing-kasing, dili ka tawagong anak sa Dios. By the way, pila ba kabuok o pila ba ni ay kabuok ang atong amahan? Ha? Duha. John 8:44. Mao ni siyang paboritong bersikulo ni Nung Pedro. Mao gyud ni akong nabati nung Pedro nga paborito gyud niya tungod kay ingnon niya mga tao. Basahan ko no be John 8:44, di ba nung Pedro? Inigbasa dito minsan nga, you are the children of your father the devil. Makurat ang mubasa. So pila di ka amahan? Duha. Kinsa may amahan sa walay Dios? The devil. Ingon ang Ginoo, you are the children of your father, the devil. Pero ang John 1:12, bisan kinsa nga nagatuog, nagadawat kaniya, mahimo anak sa Dios. So duha ka buok mga anak. Anak ka sa Dios or anak ba ka sa demonyo? Kinsa din anak sa demonyo, pataas ka mo. Kasi anak sa Ginoo. Of course, moangkon sila. Pero ang mga tao dili makasabot niini. Tungod kay wala sila Kristo sulod sa ilang kasing-kasing. Kay kung nanaa pa si Kristo sulod silang kasing-kasing, tungod kang Kristo, mahimo silang mga anak sa Dios. So bisan kinsa nga motuo kang Kristo, ikaw karon higala, kung motuo ka kang Kristo, mosabi ka kang Kristo, makabaton ka sa kaluwasan nga naa kang Kristo, ikaw mahimong anak sa Dios, dili tungod sa pagkaikaw o kinsa ka, kun dili tungod kang Ginoong Hesukristo. Mana nga tan-awa higala, kung kinsa ba gyud ang imong amahan. Amahan ba nimo ang demonyo o amahan ba nimo ang Dios? Kaya kung ang demonyo may mamahan, ang mugawa sa imong bakba o pulong sa demonyo. Ang sulod sa imong utok sa demonyo. Ang sulod sa imong kasing-kasing, iya sa demonyo. Mao na nga ang imong lihok, ang imong tinanawan, ang imong sinultihan, so sama sa sinultihan sa demonyo. Manang dali na kami ang kulirang Jawa. Dali na kami yung mga tayponda ka. Dali na kami ingon no, ako kami kasilagan, hangtod dito sa lunganan. Nganong sayon man na nato masulti? Kaya mao kanil language sa demonyo. If you want to be like demons, you are speaking and doing like demons.
Muna ito ilahan ng igsuon. Kung niyan kita nga naatay Dios sulod sa atong kasing-kasing, ang atong sinultihan Dios nun. Ang atong tinanawan Dios nun. Ang atong pagbati Dios nun. Kay ang atong amahan mao ang Dios. Muna gitawag kita og balaan kay kita iyang giangkon nga iyang anak. Doon na ba'y anak ang Ginoo nga demonyo? Papuyon ba sa Dios ang iyang anak nga demonyo ngadto didto sa iyang langit? Dili, tinuod. Mao na nga ikaduha nga all-in blessing, ikaw ug ako kadunay Kristo sulod sa kinabuhi, nahimo kitang mga anak sa Dios by virtue of adoption, not because of who you are, who I am, but because of the Lord Jesus Christ. Sa iyo naman tanak sakton, pero ang mga tao dili mo sabot. Ikatulo, verse 6, so that we might be to the praise and the commendation of His glorious grace. Grace here refers to the favor and mercy which He so freely bestowed on us in the Beloved. Unsay gihatag sa Dios kanato? Gitagaan kita niya og unmerited favor. The favor and mercy gihatag sa Dios sa tanan nga iyang mga anak. Dili tungod kay nagtrabaho kita, dili tungod kay naghago ka, dili tungod kay sige kag Bible study, sige kag simba, sige kag kalawat aron karon na nakoy grasya. Dili. Ang grasya kung ipasabot favor, then mercy. Tagaan kag pabor. Kinsa may tagaan ng pabor, imong anak o ka mga tao sa gawas. Kung ikaw amahan, bika mo mga batanon. Asa may yung tagaan pabor? Inyong igsuon o mga tao sa gawas? Igsuon, di ba? Managitawag na to og blood is thicker than water. Kung doon na tayo relasyon, magkinaon sa man ang panahon, igsuon yun ta. Pero ang mga tao sa gawas, maayo lang na kung nag-awas ang atong panalangin. Nakaikapakaon, nakaikapainom, nakaikahatag, maayo kay ka. Praise the Lord! Pero kung ikaw na magkinahanglan, ikaw na naasa problema, kinsa may modool nimo dito, nga mugakos o maingon, nakasabot ko nimo, ato ning sulbaron. Doon na ba'y tagagawas ng mga tao? Imong inahan, imong igsuon, mauray mo onong nato hangtod sa lugnanan. Ang uban, di na mo duol. Tanawas Kristo. Pila ka buk disipulo ni Kristo? 12. Karon gibitay na sa dito, awa pagibitay. Gitaral pa siya sa kang Pilato ug kang kinsa pa to nga mga official. Asa ang mga apostoles? Ni Kuyo ba? Intago. Nagani si Pedro? Intago. Nagpalayo si Pedro? O niya ipangutan na, uy, kauban mo ano? Ay, dili, uy! Kita man ko ni mo, ada kaskilid ni Jesus sa una to. Kita man ko ni mo ga Bible sa una. Karon Bible na. Di na Bible. Bible na ang giinom nga tuba o kaduway. Pila ka buk ning limod. Di na maangkon sa panahon nga naanas kalisdanan. Mao na nga ang nindot kung ikaw ug ako anak sa Dios, tagaan gyud kaniya o pabor. Di ba? Paborito nato ang atong mga anak kaysa ubang tao. Ang mga amahan maningkamot para ba sa iyang silingan? Inyong mga mamang papa, naningkamot ba para sa iyang silingan? Para na nimo og nako, para sa imong mga igsuon. Manami ng papa, grabe ko diniway to para nimo anak, kunya karon di ka mo sugot-sugot. Grabe pagpaningkamot. Kung ingunana nga atong kalibutan nga amahan ug inahan, how much more ang Dios nga mo'y tag-iya sa tanan. Nga kung ikaw mangayo, di ba na ihatag? Mo nang lahi ang pag-ampo nato,
karon nga kita anak sa Dios kaysa una nga kita walay Dios. Panangitan, main ka, Lord, tagaig unta ko grasya Ginoo, nauntay moabot nako nga grasya. Naiunta. So why sure? Diba? Why sure? Makapasar unta ko Lord. Makakaon unta ko Lord. Puro pang unta, pang hayhay. May unta no kung madato ko. May unta no na unta ko ani. Mga wishes. Ang pangutana. Tubagon bagas Ginoo. May depende kung mag-prayer and fasting. Depende kung magsigig simba. O di magsimba, di tagaan. Nga makatagay, kaya ka simba. Maunay Old Testament, maunay Old Covenant. Kinahanglan ta magsakripisyo. O niya, watay klaro kung tubagon batag sa dili sa atong mga pagampo. Pero kung ikaw, anak sa Dios, mangayo ka sa imong amahan, ihatag dili. Muhatag ba inyong amahan sa imong gikinahanglan? Muhatag. Imong gunang amahan. Lahi ang pag-approach nato sa amahan versus sa dili amahan. Ako nag-isulti sa maging permitting. Kung imong amahan, imong pangayuan, unsay imong strategy buhaton. Kung mangayo ka sa imong silingan, unsay strategy buhaton. Ayo, pwede mangayo ka mong kay. Sige lang kang pangayo din ha. Dan ana ng punuan. Diba? Ayo, mo baylo ko no si nanay o sa kasal mong bugas. Wa may bugas, nahurot na ninyong baylo. Way ilis-ilis. Diba? Sa ina na ito mga silingan. Pero kung ang Diyos, imong pangayuan, kay imo siya kamahan. Ngayon baka sa imong tatay, ayo, tay. Tagay sa kukuan tay, sugot ka katay. Lagi ang atong approach kung atong amahan, atong inahan, ang atong pangayuan. O sa mga bata, manig ka magani. Kaya kung peso be, kaya atong tintiritan. Murag tanong. Diba? Ang akong plete, malakaw na ko, dugayin po doy. Diba? Na yung mga bata yung na murag na kapalag-iya. Dugay kayo, balo magpa-eskwela, di magkahatag plete. Bato-bato sa langit, magbantas na lang kaya ang plete. But here, the grace of God has been given. Ang grasya sa Diyos, ihatag niya. The favor sa iyang mga anak. Muna na kanindot nato karon. Kung ikaw anak sa Diyos, ang Diyos dako og pabor nimo. Ang Diyos muhatag og dako nga grasya kumpara sa uban nga dili iyang mga tao. Mao nang mga Israelita, garboso gyud kay sila. May sila, oy kami ray na ay Diyos, kamong mga hintil, wa mo'y Diyos. Garboso ang mga Israelita. Kay sila ra ang gipanalinginan sa Diyos, ang mga hintil, yun ang Ginoo patyon. Pero tungod sa grasya sa Diyos, kitang hintil na apilta sa kaluwasan. Dili tungod kay bright sad ang hintil. Dili tungod kay maayo sad ang mga hintil, kundi dili tungod sa pabor o grasya sa Diyos nga gihatag nimo. Ikaw pa, verse 7, in Him we have redemption through His blood and the forgiveness of our sins according to the riches of His grace. Grabe sa kadato sa grasya sa Dios. Unsa yang gihimo? Iya tang giluwas, iya tang gi-redeem kana bitang main ka nga akong kuan, akong relo ako sa ning iprenda ato sa pawn shop. Ato sa Palawan, pawn shop. Pag-abot dito, pila ba niya akong relo? 20 mil ni sir. O sige, 1 month to redeem. Di ganit ni ma-redeem na ay patong. Sunod ano yung patong, kada buwan ay patong, patungan na yung ka, di nakakabayad. Sana? Rimatihon. Wala na ka, wala na. Ingunan na ang tao. Tungod sa sala, nagsala. Grabe na yun nga sala, nga kanang sala, maka-imperno na, ang gihimo ni Kristo, gilukat kaniya ang nako, pinaagi sa iyahang, pinagi sa iyahang dugo.
Mo na ang dugo ni Kristo mo'y nakapahilo sa atong pagkatao, sa atong mga sala. Sa unang panahon, kung doon na kay sala, ang dugo sa mananap nga imong patyon, imong ibutang dito sa Ark of the Covenant, tabunan sa dugo sa mananap ang imong sala, dili makita sa Dios. Pero kung kuhaon na itong tabon, makita. Ang dugo ni Kristo, karon sa bagong tubon, gihugasan ang imong akong sala. Napabay sala? Imong plato, hugaw, imong hugasan, sinaw na. Mga na gani, ilig anas imong kamot. Hugaw pa ba siya? Napabay hugaw? Wala na. Manangin siya. Kung sa kalayo ang silangan ngadto sa kasadpan, mo na akong paglabay sa imong sala. Kung sa kalayo ang langit ug yuta, mo na akong gugman nimo. Grabe big yun ang Diyos. Manitawag itong dako, glorious grace of God. Unya, tungod siya ang dugo, ikaw ako, ipasaylo, o iwagta, o kita, iya nilukat. Ang prenda, siya'y naglukat. Di naman ta kalukat. Wa, di ta kahimo sa pagluwas atong kaugalingon. Manang si Kristo mo'y nagluwas, ni mo na ko pinagi sa iyang dugo. Ikalima, second to the last, Ephesians 11, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Masa na hitabo? Doon na puntay mapanunod, inheritance. Kung si Kristo, anak nga bugtong sa Ginoo, unsa iyang inheritance? Unsa man din sa inheritance? Iyahang panulundon. Unsa may masunod ni Kristo? Aber ko no? Unsa may masunod ni Kristo? Isip anak sa iyang amahan. Unsa iyang masunod? Kung unsay iya sa amahan, iya pod sa anak. Palitan inyong amahan doon ay usa ka hektaryang yuta. Nya ikaw ra usa iyang anak. Kisay manunod sa usa ka hektaryang yuta sa imong amahan, silingan? Kinsa man? Ikaw. May ka nga, oy, patay na sa tatay, si nanay. Asa na itong usa ka hektar na yuta din nebe kay ako na ibaligya. May naman tao, oy, kinsa day ka? Ako ang bugtong anak sa amahan. Huwag laing makapanunod sa kabtangan sa imong amahan, kundili ang anak. Kunya, duha man ka klaseng anak. Nagitawag og legitimate child, na pagitawag og illegitimate child. Asa man ta aning duha? Where are we? Ha? Nganong legitimate man ta? Kay? Anak tas gawas. Anak tas silingan. Ha? Nganong gitawag tag illegitimate? Kay? Dili gikan niya. Dili man tagikan. Gikan kang Jesus. Si Jesus lamang ang legitimate child of God. Kita gitawag ta og itong ganina. We are adopted sons and daughters. So kung adopted ka, legitimate or legitimate? Illegitimate. But pasabot, anak ko pero pinaagi sa pag-ampon. Adoption. Ang illegitimate children ba, adun na po'y kabtangan? Masunod sa iyahang ama-ama? Ha? Yes. Kung ang legitimate, makaangkon sa naon sa iya samahan, ang illegitimate, makaangkon usab. Kung si Kristo, makaangkon sa tanan nga iya samahan, ikaw ako, unsa po'y ato? Mausab. Mana gitawag tag, we are heir with Christ. Manununod ta, kauban kang Kristo, kung unsay iya sa Dios nga amahan. So kinsa may tag-iya sa kalibutan? Ang Dios. Kinsa may iyang mga anak? Kita, mga adopted.
Para asa man ang kalibutan nga hingihimo? Para nato. Ato pa ba ng haguan aron maato na? Kung ikaw anak aron maimo tong usa ka hektarya, kinahanglan ka maghago ha, magtrabaho ka 8 days a week. How 8 days a week? Alam niyo? Sobra na. Kaya 7 days naman sa week. Sobra. 8 hours a day, 7 days a week, 24/7. Magtrabaho ka kay kung dili, wala kay usa ka hektarya. So mo ba nay atong himuon? Magtrabaho ta aron tang makakuha sa pagkamanunod ni Kristo? Dili. Di ba? Napay anak nagtrabaho aron makaangkon og yuta sa iyang amahan? Wala. Mao kanay pag-ampo in the new covenant of grace. Lahi itong sa unang panahon nga mag-ampo gyud ta taman, maningkamot gyud ta, mag-prayer and fasting gyud ta aron taghaan ta grasya sa Dios. And that is efforts. That is obedience. But here in the new covenant of grace, akong ipakita sa inyo ha, nga doon natay inheritance. Na atay maato all-in nga blessing tungod kay kita ana akang Kristo. Katapusan. Verse 13, in Him you also trusted after you heard the word of truth. Human mo ng kadungog sa kamatuoran, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed. Sa mani, present tense, past tense. Past tense. Gisilyuhan with the Holy Spirit. Unsay silyo? Holy Spirit. Kita na mong silyo? Unsa man ang silyo de? Tatak. Magpanotaryo ka. Unya na ay ibutang dito, unya iduot. So, naana dito, iduot naman siya. Naka-dry seal na. O di ba, stamping pad. Di ba? Sa unang panahon, ang seal nila sa mga hari, ilang singsing. Sa unang panahon, ang hari na igakong singsing. Na kining singsing, kung magama na siyang balaod, ang iyang singsing mo ay silyo. Once masilyuhan siyang singsing, it becomes a law. Why lain? Basta maghimo ang hari o balaod, niya masilyuhan na siyang singsing, di na pwede usbon maski siya dili makausap. Mao ni nahitabo kang Shadrach, Meshach, and Abednego. Mao ni nahitabo kang Daniel. Nga walay nahimo ang hari. Kay siya na mismo naghatag balaod, gisilyuhan sa iyang singsing, adi na gyud na mausab. Maski siya nga hari, dili makausab. Pareha na sa itong balaod. Mapirmahan na ganina ni Presidente Duterte, it becomes a law. Diba? Na ay House Bill, na ay Senate Bill, di-propose. O niya, approve na sa lower house o upper house. Hindi pa yun na siya mag-effect. Ihatag na sa Malacanang. Kaya Malacanang ito mupirma si Presidente Duterte. Pag mupirma na si Presidente Duterte, few days after, according to law, mahimo na siyang balaod. Appeal si Duterte sa iyang balaod. Diba? So, silyo. Masilyuhan na ganyan dokumento, di na yun na pwede mabawi. Masilyuhan na sa abogado, it becomes a public document. Pwede na kaikiha kung sayo ang imong ipanutari. Di na mabawi. Sa atong Kristohanong kinabuhi, ang silyo, ang gigamit nga silyo, unsa man? Holy Spirit. Siya ang pamatuod nato nga kita mga anak sa Dios. Dili kita mo testimony. Oy, excuse me ha, anak ko sa Dios. Yan ang demonyo. Kisingon mo. Kisa mo testify na to, ang Holy Spirit. Kay siya ang silyo. Inigtan na ako sa Diyos na mahal ko yung Holy Spirit, silyo niya. Anak ni nako. Di ba, mailhan na to. Ako ning anak, gano'n nga, tanawa na siya silyo, na kanabitang birthmark. Di ba? Naihila.
Nakalimot ko sa kong anak. Ay nga, dong, unsa man na sa imong kamot dong? Birthmark, bitaw na. Oo, di ay no. Wa nang ko kaila sa kong anak. Mailhan ta nga kita anak sa Dios tungod kay ang selyo nato mao ang balaang Espiritu. Now, pahinahing kakon kay itong na. Balikan na to, ingon si Pablo. For this reason, unsa nga reasons nga itong kitanaw? There are how many reasons? 6. We are chosen by God, adopted, given grace, He redeemed us, we obtain inheritance, and we are sealed with the Holy Spirit. Mananin si Pablo, pag humana, before kumusulti niya na, kung imong tanaw ni, mao ni assurance nato nga kita kumuampo tubagon gyud kita sa Dios. Siya ang tag-iyas tibuok kalibutan. Ug tungod niya na kung kita mangayo kay kita ni aning 1 to 6, balibaran ka ba sa imong amahan? Dili. Dili tungod kung kinsa ikaw, kinsa ako, kung dili tungod na ni Ginoong Jesucristo. Muna na sa versikulo 15, 16 siya. For this reason, pila ka reason? 6. Usara, spiritual blessings nga dunay all-in package nga unom kabuok. Pila? 6 in 1. Ang title is Spiritual Blessing. All in or 6 in 1. Mauna ang yun ni Pablo. Ever since I heard about your faith in the Lord and your love for all the saints, nakakabuk na, I have not stopped giving thanks for you and remembering you in prayers. So, adunay duha ka parallel things nga atong tan-awon. Una, unsay resulta sa mga rason nga gihatag ni Pablo? Una, ingon si Pablo, tungod atong unom nga all in, ang inyong pagtuo sa Dios ming-abot nako, akong nahibalay. Pagpasagot na practice nila ang ilang pagtuo. Ikaduha, ning increase ang ilang gugma sa mga isika Kristohan. Love for the saints. Kinsa man nga saints? Ikaw o ako. Mao kana ang mga santos o mga santas nga niya sa Episo. Wala na to sa langit o to sa imong altar, kundi ang mga santos nga dunay Kristo sulod sa atong kasing-kasing gitawag kitag mga santos. Apan ang walay Kristo sulod sa kasing-kasing, dili sila santos. Ang ilang amahan mao ang demonyo nga mangingilan o bakakon sukad pa sa una. Because it is a parallel na apay duha. We call it the assurance of continuing actions. Mananiyan si Pablo, kalingaw ko, wa ko mohunong og pasalamat sa Dios. Unya, I remember you in my prayer. Mao kana ang gibati ni Pablo. Tungod kay ning tubo sila sa ilang pagkaila sa Dios sa unom ka all-in or 6 in 1. Mapasalamaton si Pablo. Nga naman, 3 years sila kauban sa mga Ephesians. 3 ka tuig siya nagpastor dito nagawali kauban nila. Karon ning lakaw na siya kay ngadto sa salaing mga dapit, nakadungog siya, nakahibalo siya nga ang mga tawo nga gitudloan ning tubo sa ilang kaalam sa Dios. Nagpasalamat si Pablo sa mga tawo nga adunay all-in na spiritual blessings. Gusto pa ka sa ika-igsoon nga makabaton ining all-in blessings. Kinahanglan ka mo dawat ng Hesus Kristo kay imong Ginoo manluwas. Kay pinaagi sa pagdawat ng Kristo Jesus, ikaw sa makadawat sa unom nga atong gisigutan ug ikaw aduna na kumpiyansa nga kung kita mutawag sa atong Dios nga mahan, dili gyud siya mo malibad nimo nako, dili tungod kay kita maayo, dili tungod sa atong gihimo, kun dili tungod na kang Ginoong Jesucristo nga ang Ginoo nagsaad kang Kristo tanan nga iyang pangayoon ihatag sa Dios. Manang sa atong mga pagampo
Mangayo kita samahan pinaagi sa ngalan ni Jesus, dili pinaagi sa atong gibuhat o atong isulti. It is by the power of the Holy Spirit, in the name of Jesus, ikaw ako atong mga pag-ampo iyang pagatugon. Ginoong Dios nga balaan, salamat karon nga kagabihon. Salamat Ginoo sa mga butang nga gipakita kanamo nga kami adunay assurance nga mga padayon ikaw sa pagtubag sa mga pag-ampo tungod kang Ginoo Jesucristo nga iyang gihimo dinhi kanamo. Lord, nagaampo ako nga bisan kinsa karon nga nagapaminaw kanamo nga wala pa'y Kristo sulod sa kasing-kasing. Ginoo, nagaampo kami imong bukhon ang iyang hunahon ng kasing-kasing makakita sa imong himaya ug mudawat kanimo ingon nga iyang Dios o mangluluwas aron siya makabatun sa kinabuhing walay katapusan. Ug sama kang Pablo, adunay mga butang nga nagahimo kanamo ug kami Ginoo malipayon nga mag-aampo kay among mga pag-ampo imo nang giandaman ug tubag. Salamat niyang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ikang salamat sa pulong sa Ginoo na sayon ko nga kitang tanan na banal ang inang Diyo. So atong katawon ni kakanta nag-remind na kung sa kalanong ang paghihuma sa Diyos nato. There is a longing only you can feel. A raging tempest, only you can still. My soul is thirsty, Lord, to know you as I know. Drink from the river that flows before your throne. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just want to love you more and more. How I long to be deeper in love. Sunrise to sunrise, I will seek your face. Drawn by the Spirit to the promise of your grace. My heart is found in you, a hope that will abide. Here in your presence, forever satisfied. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Take me deeper, deeper than I've ever been before. I just wanna love you more and more. How I long to be deeper in love. How I long to be deeper in love. Panahon karon sa atong mga pag-ampo, mga yung prayer request ikan sa taga-ubuhan. Di na ba itong prayer requests? Sa atong mga
sugod na eskwela this week, atong Monday. Sige, masamayan po sa eskwela, internet signal, connection, or ang module. Kaya na nato ang module. Daghan na naman mga sa mga blog about the module, about internet, nga di maayo. How about taga Dawis? Sa may natong request sa Dawis. Taga Dawis. Duha mo taga Dawis. Taga Dawis. Ulit taga Dawis, plated 20, ulit pa 20, kuryente tanan. Napay taga Talibon. May taga Cebu. International lang ka din sa Pilipinas. Okay. Knowledge and wisdom sa pagsagot sa mga modules sa inyong eskwela. Tanan mga estudyante kay sugod na ron ang klase karon na si manahon na atong Monday nagsugod na sa DepEd ang public school formally nagsugod na yun. So magkakaibaw unsay buhaton ani basin si mama mag-eskwela ani sa balay. Si mama may maestra, may lang ang mama kung kamao o di oray po, grade 1 na si mama si papa, mauna ni ron. So, ato na iyan po nga new normal, nakasugod ang October 1st in the history of the Philippines. Naman inihita po nato. Ang uban na sa online na to, doon na may mga pre-request, i-type, kaya ron nga ito lang maampuan sa sunod, ay dili ampuan na atong iyang po. Dili na ito ampuan ng i-type. Atong iampo ang inyong mga gipang-type ng pre-requests. Di na karon na mahatag sa sunod, pero kay naamo ko ba na to, sige, mag-usap ka sa mga pagpo. Taga-Dampas, naabay pre-request sa taga-Dampas, natin o kabuk taga-Dampas. Kibaw na to sa usa, ang inyong yuta, ang inheritance nga yuta, o ang imong negosyo, very small, very hot. O ang taga-Cebu, sa may mapahilo na ng taga-Cebu sa ilaha dito nga harian balay na nasa Corelia. Okay. Padayon na sa pagampo sa City family at ang mga kasimbahanan sa Tibuok Bohol. Yan po sa nato ang pastoral staff meeting ato sa Binunido karong Friday mga tungtang mga pastor sa City family naghanta dito first fellowship nato sa City Binunido. Yan po sa nato ang mga CTIM partners nato throughout the globe from Philippines to California. Ang CGMPI churches in the Philippines ato sang yan po. Mga Bible schools, atong yan po, kung mag-open na ba sila, nag-open ba, o sa ka, o katong gusto nga magpastor, atong yan po nga, dili sa ka-eskwela sa Bible school, magpastor na dayon, pinaagi sa formal nga pagtuon. Na pre-request? Kung saan pre-request? Makatrabaho si Gadi. Oy, si Nalang, si Ivy, doon na siya pre-request na makatrabaho si Gadi. Kanya nang-apply si Gadi o call center. Thank you, Ma'am Ivy, sa imong pre-request. Minsan pa na sa online, you can type kay atong basahon para nga ma-appeal sa itong mga pag-ampo. Si Beth Damalerio nasa Cebu karon para sa iyang check-up sa iyang breast. Magpaampo na hindi na siya cancerous, kundi just a small bukol para mawala na in the name of God, in Jesus' name. Napailain before ta mag-ampo, napabay na chat. Sa Bible School, ang atong CBTI, ang Central Training Institute, sa CGMPI nga supported nga Bible School nga wag na karon. Ang ato lang mabalik na ang CBTI nga campus para adunay mapahimuslan nato ang CBTI nga property kauban sa mga tao dito kung sa'y kabubuton sa Ginoo. Labi na ang mga alumni sa CBTI at mangyampo na sila
nga doon na sila wisdom to reactivate after the COVID. Sige, tayo ba ito mga ulo, mag-ampo ta, duyog sa mga pag-ampo na to. Ako lang muna, duyogin ko ninyo pinagi sa pag-ingon ng Amen. Father God, nagapasalamat kami karon nga gabi kay ikaw nga mga amahan kami imong mga anak. Salamat sa mga pulong nga among ipamalandungan. Nga ado lang kami assurance kay ikaw maminaw kanamo nga imong mga kaanakan tungod kay pinaagi kang Kristo Jesus. Nakabaton kami sa among pagkainanak nimo. O pinaagi sa gahom sa balaan nga Espiritu, makahibalo kami kung unsaon namo ug unsa imong iampo nga kanimo. Salamat nga imong gi-provide kanamo ang Holy Spirit nga siya ang mag-agulong anak kanimo amahan. Nga pinaagi niini masabtan namo ang imong kabubuton aron mo ni among i-desire sulod sa among kasing-kasing. Lord, unahon namong pag-ampo ang mga kabatanunan karon nga nadinhiuban ka namo. Kaming tanan nga nadinhi Ginoo nini nga conference aron nga ang among mga hunahunang kasing-kasing Ginoo mo desire lamang sa imong kabubuton. Nagsugod na ang eskwela karon sa DepEd sa tibuok Pilipinas. Lord, nag-aampo ako sa bagong normal nga dunay transition nga mahitabo man karon o sa Lord God ang imong mga anak nga mga young people o Lord among gilifted up nga ang kanimo. Nasayod kami nga ikaw nag-take care kanila. Ikaw na higugma kanamo o sa dili mo kami diyahan din taligdan kundi imo kami ipa-excel Ginoo sa pag-eskwela sa mga kabatanunan. Salamat nga makasabot sila sa mga modules nga i-develop sila mga teachers o masabtan usab o mapahigayon Ginoo kini nga module every week o amang ginikanan mo hatag silang panahon ngadto sila mga bata sa pagsubaybay nga kini nga module kini Ginoo namo nga pag-eskwela outside the classroom mapahigayon kini Ginoo aron sila makahuman sa pag-eskwela. Lord, salamat nga ang kaalam nga langit ng anaaman kanamo ug ang kaalam kalibutanon ana usab kanamo. Mao nang ang imong mga kanakan mo excel gyud kami kay duha ka wisdom ang nakanamo kalibutan o sa espiritual nga kabahin. Salamat amahan na ma-assured kami nga makasabot gyud ang mga kabatanunan, mga kabataan sa ilang leksyon nga ihatag sa mga maestra. Nagampo kami sa mga maestra na Ginoo sa DepEd nga labi na tong imong mga anak nga naa nagatudlo. Salamat Ginoo nga bisan karon murag lahi ang ilahang gibati tungod kay they do more than what they did before. Apan salamat Ginoo nga dili sila magbagot-bot, dili sila kapuyan kay ana man ikaw uban kanila. Magahatag og kaalam ug kalig-on sa matag usa ka magtutudlo nga imong anak. Salamat usab na mahal nga makaampo usab kami sa mga outreaches na Ginoo sa CG City Family. Among i-mention gikan dito sa Mahayag kauban ni Pastor Edwin, sa Sinambuan kauban ni Pastor Gerson o ni Pastor Dennis, sa Ubuhan kauban ni Pastor William, dinha sa Tabalong Dawis kauban ni Pastor CJ, dito sa Omohon Valencia kauban ni Pastor Terso, dito Ginoo sa Binonido Main Church kauban ni Pastora Crisanta ug sa ihang outreach dito sa La Victoria. Si Pastor Ray Himlayagan sa Puerto San Pedro Ginoo sa Binonido ug bisan pa Ginoo ni Pastor Gami Subior dito Ginoo sa isla sa Bansang Island, Talibon. O ang among grupo nga ngadto sa Kalapi nga outreach Ginoo. Lord God, salamat nga niningtanan bisan dinhi sa main church kami Ginoo nagsalig ug nagtuo nga kami imo nang gipanalanginan nga kami Ginoo mo claim na karon sa imong mga saad ug panumpa sa imong mga kanakan base kang Kristo Jesus dili tungod sa among pagkakami kundi ang imong pagtubag Ginoo tungod sa imong anak nga imong gisaaran nga bisan unsa ang pangayoon ni Ginoong Kristo ikaw mohatag kaniya kay siya imong pinangga ug kami nahimo nga iyang igsuon diha sa imong sabakan. Lord God, nag-aampo usab kami alang sa CGMPI churches, CTIM churches, sa
Salamat amahan nga nini among mga partners, O Lord God, nga mga kasimbahanan dinhi sa Pilipinas o gawas sa Pilipinas. Salamat Ginoo sa imong kaluoy nga imong gihatag kanamo nga ang mga kasimbahanan Ginoo nagabuhat sa discipleship program Ginoo nga may imong gisugo kanamo nga kaming tanan manglakaw bisan dunay COVID. Salamat sa protection imong gihatag kanamo ug kadas sa Ginoo. Salamat nga maampo sad namo ang CBTI. Salamat Ginoo nga niini nga panahon karon among ma-lifted up ang mga officers sa alumni Ginoo nga sila Ginoo na ay kaalam nga langit nun aron magapadayon ang serbisyo nga nasugdan na Ginoo dinhang dapita sa Maynaga. Lord, salamat usab nga makaampo kami sa mga individuals karon. Si Gadi nga gusto mo trabaho dito sa call center. Salamat amahan sa iyang kabatanon. Salamat Ginoo nga mahantong si Ginoo sa pagtrabaho ug imo sang tagaan Ginoo ug nindot na trabaho na iyang kukuhaan ng income aron makatabang Ginoo usab sa ministry nila ni Tuto ug ni Evie. Lord, salamat usab nga nakakaroon din sa Cebu si Beth na Valerio. Lord Ginoo, salamat sa imong saad ug imong gihatag kaniya nga maayong panglawas Ginoo. Dalaygon ka Ginoo sa iyang kinabuhi nga ini humana sa laboratory walay mga positive nga mga sakit kundi tanan negative o God in Jesus name. By His stripes we are all healed. Lord, salamat usab sa uban nga dunay mga prayer request labi na Ginoo kang abet sa iyang nga damgo nga doon sa yuta Ginoo nga kauban ni Janjan nga ilang gidamgo. Salamat niya na nga imong ihatag kanila ang nindot nga paghaluna labi na usab nga mga Locar family dito sa Corelia Ginoo. Salamat nga imong kami kaalam ug bisan sa finances nga kinahanglan kanang Pedro sa iyang pamilya Ginoo nga extended family na daghan dito yung mga anak mga apo kauban niya. Salamat sa mayong panglawas ang protection ug bisan ta Ginoo silang negosyo karon imong gipanalanginan na silang daan o God. Salamat Ginoo nga uban namo nga mga igampo anay o God labi na Ginoo sa among Presidente Duterte. Salamat naman sa kaalam niya kaniya ug maayong panglawas nga magkahuman sa Ginoo sa iyang termino ug bisan kang President Trump ug sa iyang asawa nga karon negative na sa COVID. Salamat Ginoo kay nakita gyud namo nga gamhanan ka alang sa mga rulers sa mga authorities nga imong gihatag kanamo to rule over us. Lord, nag-ampo usab kami sa ang umaabot nga meeting sa pastoral staff dito sa Benunido. Salamat sa protection ni hatag sa mga kapastoran nga maghiusa din ang napita. Salamat Ginoo sa kaalam nga imong padagaya nga tag-usa kanamo aron magapanday kami Ginoo, tagay kami kaalam nga makakita kami sa unahan alang Ginoo sa iglesia nga imong gihatag sa mga tag-usa kanamo nga mga area. Lord, kini mga pangampo namo na sayon kami nga imong kaning giandaman ng daan sa pagtubag. Labi na sa mayong panglawas sa matag usa ka kamo, sa kaalam, sa protection, bisan sa pagkaon namo sa matag adlaw. Dili kami Ginoo makawagan niini tungod kay walay mga Kristohanon nga nagailait sa kalisod kundi anaa ang pagtagbo kay kami nagtuo nga ang panalangin namo dili lang utagbo kanamo kundi mulabaw pa kanamo maguna kanamo ang mga panalangin nga imong giandam Ginoo. Tagay pa lang kami Ginoo dugang pagtuo paglaom aron mo daog kami Ginoo sa among unbelief nga kaming tanan imo na gyud gipanalanginan sa espesyal nga pagpanalangin. Ang amo lang mao ang pag-claim niini sa ngalan ni Kristo Jesus ang mga pag-ampo namo nga among dala sa imong trono sa imong grasya aduna nay tubag pinaagi sa ngalan ni Kristo Jesus. Kini mga pag-ampo pa salamat. Amen. O amen. Amen. To close our service, ang gihayong tanan manindog. Let us depart from this place or let us end this session. Always mag-remind sa mga the Lord has more in store para nato. You have been
Lord, we continue to believe that you are able to make things possible, O Lord God. You have heard all our prayers. You have known our